Praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved brethren, and visitors. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pinagpalang araw na ito. Happy 25th Church Anniversary po sa inyong lahat. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Way back 1984 po, nang kami po ay unang makadalo sa banal na gawain ito, kami po na aking beloved mother ay dumalo po sa 37 Nights Crusade po sa dako ng Freedom Park sa Luneta. Araw-araw po umuulan nung panahon na yon. Maalala ko po, dala po namin ang aking beloved younger sister na kasalukuyan pong nilalagnat. Subalit, pinakita po ng mahal na Panginoon na totoo po ang banal na gawain na ito. Dahil kahit po nabasa kami ng ulan, nandyan po pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved sister, purihin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Simula po ng araw na yon, nagpatuloy po kami sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. I was only 8 years old po that time. Marami pong pinakitang himala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking pong beloved mother ay dati pong may binat sa panganganak at sakit sa puso. Subalit yan po ay pinagaling ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa aming patuloy na paglilingkod sa mahal na Panginoon, maalala ko po, dala po ng kabataan, di pa po ako sumusunod sa kabanalan, sa pananamit. Binigyan po ako ng paalala na mahal na Panginoon, nagkaroon po ako ng sugat sa paa. Yan po sugat na yung talaga kumalat po sa binti ko. Nilalanggas po yan ng bayabas, subalit di po gumagaling. Ang ginawa po namin ng aking beloved mother, nagpunta po kami sa dako ng pastoral house sa Sabarte. Every Saturday po, right after na overnight, nag-aayuno po kami ng aking beloved mother. And then diretso na po kami ng Sunday service doon. Unti-unti po doon pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nang walang anumang gamot. Praise the Lord. Hallelujah. Dito na rin po ako pinagpala na mahal na Panginoon ng makasama sa buhay. Pinagpala po kami ng 3 anak na lalaki. May share ko po ang aking beloved second son po. Nagkaroon po yan ng matinding karamdaman. It all started po na nilalagnat po siya ng matindi. Inabot po yan ng 1 week. And then we noticed po na yung kanyang binti po namamaga, pati po yung kanyang mata. Tapos yung pag-ihi niya po, konti-konti na lang. Umabot po sa point na yung kanya pong private part, lumobo po yan. So in short po, pina-check up po namin yan. And ang findings po ng doctor is nephrotic syndrome, kung saan po iniihi niya po yung protein ng kanyang katawan. So, na-confine po siya. And then, napakarami pong gamot na binigay po sa kanya. Tapos, in-checkan po siya ng albumin na nagkakahalaga po ng per bottle po yun na 3,000 pesos. Nakatatlong bottle po siya para ma-replace po yung protein na nawala po sa katawan niya. Nakakalungkot man po isipin, for 7 years po na nagpapagamot yung aking beloved son. On and off po yung kanyang karamdaman. Dumating po yung time na yung pagkain niya po, niluluto po namin yung separate sa food namin kasi hindi po pwedeng may salt yung pagkain niya, lagi lang pong laga. Dapat po laging fresh yung kanyang food. Tapos talagang hanggang sa umabot po na nag-aaral po siya, lagi po siyang absent sa school dahil nga po every week, every month, nagpapa-check up po siya. Tapos walang klaseng gamot po tinitake niya everyday. Meron pa po yung mabigat na dosage ng gamot niya na nagkakahalaga po ng 42 pesos. Tinake niya po yan ng twice. So sa madaling sabi po talagang naging mahirap po yung kalagayan ng aking beloved son. And then nung pregnant po ako sa aking youngest son po, nakakonfine naman po yung aking beloved son na yan for 17 days sa dako ng National Children's Hospital. Doon ko po talaga nakita dahil nagbabantay po ako doon kahit buntis po ako.
Nakita ko po yung mga kasabayan niya po na ganun din po ang karamdaman. Talaga isa-isa po yung namamatay. So napakabigat po sa akin bilang magulang. Wala po akong nagawa nung panahon na yon. At umabot din po sa point na inano na po siya for biopsy. And after biopsy is chemotherapy. Subalit hindi po ako pumayag. Kinausap ko po ang aking beloved husband. Sabi ko po sa kanya, bakit di nating subukan manampalataya ng 100% sa mahal na Panginoon, ang Diyos nating nakilala. Sa banal na gawain ito ay totoo at buhay. Hallelujah. Alam niyo po, ginawa namin, unti-unti yung 8 gamot na tinitake niya po, hindi na po namin pinapainom sa kanya. Isa-isa po namin tinanggal yan. Hindi na po kami nagpapa-check up. Tapos yung kaparaan na po na mahal na Panginoon, yung isang gamot po na natitira, nawala po yan sa circulation, so wala na po kaming mabili. Hindi na po tinitake yan. Alam niyo po, nung nag-start kami na hindi na siya umiinom ng gamot, doon po siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ngayon po yung aking beloved son, 3 years old po nang nag-start siya magkasakit. Ngayon po, 24 years old na po yung aking beloved son. Amen. Taglay na po ang kalakasan na nagmumula sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Jesus. Nakagraduate na rin po siya ng college. And then, nagtatrabaho na rin po siya ngayon. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At pasalamatan ko rin po sa inyo, mga pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung aking pong beloved mother. Bali, 80 years old na po yung aking beloved mother, kahabagan po na mahal na Panginoon. Alam niyo po, simula po nang nakakilala siya sa mahal na Panginoon, never po siya nakatikim ng anumang gamot. Never po siya nagpa-check up sa mga doctors. Never po siya nagpunta ng ospital. Tuwing may karamdaman po aking beloved mother, like po nung nakaraan na talagang nag-iihi po siya na may kasamang dugo. Tapos sumakit po yung kanyang batok. Alam niyo pong ginagawa lang po ng aking beloved mother, nagpupuri araw-araw. At her age po, nagto 2 meals fasting pa po siya. Glory to God, hanggang sa mga oras na ito. Talagang pinagkakalo po ng mahal na Panginoon ng kanyang kalakasan. And by prayer request po sa beloved children ng ating beloved honorable parents in the Lord. Totoo po, pinagagaling siya ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. And last na lang po, yung aking pong beloved son, bali papasok po siya sa work, nagmumotor po siya. Doon po sa loob ng subdivision, nasa main road naman po siya. Bigla pong may sumulpot na kotse, talagang medyo mabilis po yung takbo ng aking beloved son, natumbok niya po yung harapan ng kotse. Alam niyo mga minamahal, talagang lumipad po yung aking beloved son sa kabilang side ng road. Subalit napakabuti na mahal na Panginoon, wala pong anumang fracture sa katawan ng aking beloved son. Talaga kung makita niyo po, sira po yung motor niya, sira din po yung kotse. And yung may-ari po ng kotse talagang inano po siya na pagbayarin po siya ng 42,000 nung nagbarangay po sila. Subalit alang himala na mahal na Panginoon, the following day, tinatawagan po namin yun. Hindi na po nagpakita hanggang sa mga oras na ito. Amen. Talagang Hallelujah. na-solve po yung problem mahal po, sa financial na yan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na patuloy na po akong kinakahabagan. Ginagamit sa kanyang banalaubasan, hindi man po karapat-dapat sa mga panalangin ng ating beloved honorable parents in the Lord. Ang kanilang mga panalangin ay totoong pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Ang lahat ng pinakamataas na pagpupuri at pagpasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang